Wow! Ito ang possibility na dapat nating abangan. Ang pagtatapat ng Koshigaya Alphas at ng isang PBA team sa isang mini tournament, ang Emperor's Cup. Ito na kaya ang unang pagkakataon na magtatapat ang ating manok na si Kai Sotto at si Junmar Fajardo at Jonathan Kuminga. Bumalabs pa sa 5-year, 12.4 billion pesos contract. Well, yan ang ating pag-uusapan in this video, pero bago yan, ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Wow! Kaiju, Kai Sotto at Kraken Junmar Fajardo posibleng magtatapat sa Emperor's Cup, isang mini tournament sa Japan B-League na kung saan merong isang PBA team na sasali. Well, as of now ay hindi pa confirm kung ang San Miguel ba ang mag-represent para sa PBA. Pero my wish ay sana ang San Miguel ang ipapadala para magkaalaman kung gaano kagaling ng mga Japan B-League teams compared sa mga PBA teams. Pero mukhang mahirapan ang San Miguel dahil ongoing ang PBA season at malapit na ang playoffs. Kaya kung hindi man ang San Miguel ang ipapadala, ay siguro posible rin ang Terra Firma ang maglalaro na tiyak maganda pa rin ito dahil sa presence ni Christian Standhardinger. Siguradong manunood ang lahat sa tapatang Kai Sotto at Christian Standhardinger kung sakali. Pero best pa rin kung ang San Miguel ang ipapadala dahil for the first time ay mapapanood natin ang tapatang Kai Sotto at Junmar Fajardo. We don't have an idea kung ano ang agreement ng PBA at Japan B-League. Pero one thing for sure, merong PBA team na maglalaro sa Emperor's Cup. Napaka-exciting rin ito dahil dito natin makikita kung totoo bang malayo ang gap ng kanilang liga sa PBA. Dito makikita natin kung kakayanin ng mga Japan B-League teams si Junmar Fajardo, ang only 8-time MVP ng Pilipinas. Pero mukhang naghahanda na rin ang San Miguel dahil si Justin Brownlee ang kanilang kinuha na second import para sa EASL. And who knows, ito rin ang ipapadala ng PBA para makita ng SMB kung uubra ba si Justin Brownlee sa sistema ng San Miguel. So imagine a starting five composed of Junmar Fajardo, Jordan Adams, Justin Brownlee, Marshall Lester, at Seiji Perez against the team of Kai Sotto na Koshigaya Alphas. That promises to be an explosive matchup. At balitang NBA naman, Jonathan Kuminga bumalabs pa sa 5-year, 12.4 billion pesos contract. Hindi pa tiyak kung mapipirmahan ni Jonathan Kuminga ang 5 taong kontrata na nagkakahalaga ng 12.4 billion pesos sa Golden State Warriors. Bagamat isa siya sa mga itinuturing na promising young players ng kupunan, tila nag-aalangan pa ang pamunuan ng Golden State Warriors sa pagbibigay ng ganitong kalaking halaga. Pinundol ng Golden State Warriors fans ang lumabas na ulat hinggil sa diskarte ng Warriors kay Kuminga. Marami ang nagtataka kung bakit tila hindi pa nagbibigay ng kumpiyansa ang kupunan sa batang manlalaro, lalo na't nagpapakita naman ito ng malaking potential sa court. Ang mga fans na nakasakses sa pag-unlad ng laro ni Kuminga sa nakaraang mga season ay umaasa na mabibigyan siya ng pagkakataong patunayan ang sarili bilang isa sa mga haligi ng Golden State Warriors sa hinaharap. Ngunit dahil sa mga hindi magandang karanasan ng Golden State Warriors sa mga nakaraang malalaking kontrata, katulad na ng kay Jordan Poole, mukhang mas maingat na ngayon ang kupunan sa mga ganitong klaseng deal. At dagdag pa rito, may agam-agam kung swak ba itong si Jonathan Kuminga sa kasalukuyang sistema ng Golden State Warriors.
lalo na sa kanilang tandem ni Draymond Green sa frontcourt na naging issue sa depensa nung nakarang season. Well, sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling umaasa ang mga taga-suporta ni Jonathan Kuminga na mabibigyan siya ng pagkakataong ipakita ang kanyang galing at husay ngayong season bago pa magdesisyon ang koponan tungkol sa kanyang future sa Golden State Warriors. 7th pick overall ng Golden State Warriors itong si Jonathan Kuminga noong 2021 NBA Draft at ngayon ay isa na siyang 21 years old na forward na inaasahang magiging malaking bahagi sa kinabukasan ng Warriors. Well, hindi maikakaila na kinakikitaan itong si Kuminga ng kalibre para maging All-Star. Lalo na taglay niya ang kombinasyon ng height, speed at athleticism na bihira lang sa liga. Sa kasalukuyan, ang 6'7" big man ay nagpapakita ng potensyal na humirit ng malapit-lapit na maximum contract extension lalo na't magiging free agent na siya pagsapit ng 2025-26 season. Naghihintay ang mga tagahanga at eksperto sa magiging susunod na hakbang ng Golden State Warriors patungkol kay Jonathan Kuminga. Lalo na't nagpaparamdam na ito, nahihiling siya ng mas malaking kontrata. Gayunpaman, ayon sa ulat ni Anthony Slater ng The Athletic, hindi pa raw handa ang Warriors na maglatag ng max deal para kay Jonathan Kuminga. Sa kabila ng mataas na expectation, tila nagiging maingat ang Golden State Warriors matapos ang karanasan sa mga nakaraang malalaking kontrata tulad ng pagbibigay ng 4 na taong deal kay Jordan Poole na umabot sa 6.7 billion pesos. Halimbawa ng ganitong kontrata ay ang kay Franz Wagner ng Orlando Magic na kamakailan lamang ay pumirma ng 5-year, 12.4 billion pesos na extension. Sa ngayon, tila malayo pa ang Golden State Warriors sa ganitong uri ng kasunduan para kay Jonathan Kuminga, pero nananatiling bukas ang mga posibilidad, lalo na kung mapatunayan niya ang kanyang halaga ngayong darating na season. Ang susunod na hakbang ng Golden State Warriors ay tiyak na magiging malaking usapin, hindi lang para sa future ni Jonathan Kuminga, kundi pati na rin sa direksyon ng kupunan sa mga susunod na taon. Ayaw bigyan ng max deal, pero niririndahan din naman anya ng Golden State Warriors si Jonathan Kuminga. May mga naunang ulat na off-limits itong si Jonathan para sa trade. Kahit nung hinahabol ng Golden State Warriors sina Paul George at Lauri Markkanen, dinaro ng team na hindi pwedeng isahog sa trade package itong si Jonathan Kuminga. So ano nga ba talaga